Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Comelec. Delikado, hala, tanggalan ng lisensya. Ito ang hatol, yan mga kaubayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at maraming salamat po sa 188,336 na mga subscriber po natin. Yan mga karibin natin ha. At eto na nga, simulan na po natin to. Sa walang bayan ko, sa nanakaw tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin yung mga ilan sa mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin itong sinasabi kong delikado po ang Comelec mga kaubayan. Ito po mga karibin natin ang post ng isang OFW mga kaubayan sa Singapore na si Jefferson Salazar Bunuan. 16 hours ago po ito mga karibin natin. Sabi niya po, "Today, I exercise my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore. And it is the first time that I voted online." Sabi niya, "I believe," sabi niya, "that it is my right to verify that my votes were cast correctly. But I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scanned the QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names that which I didn't vote." Nako po, nagkakaroon na ng dayan. Dito po sa Comelec mga kaubayan. Sabi niya po dito, "So the question now in the Comelec, how can you show us OFWs that our votes were cast correctly? Unlike the past election, we can see receipts after the ballots were inserted in PICO's machine. We OFWs have the right to know and we are not blind of what's going on in our beloved country of Philippines." Yan mga kabayan. Ito po yung documents or yung screenshot niya mga kabayan. Ito po ang kanyang mga ibinoto. No? Yan o. 12 senators, puro PDP laban ito mga kaubayan, at saka isang party list lang po ang binoto niya, Duterte Youth mga karibin natin. Pero ito po ang lumabas sa kanyang yung in-scan niya na yung QR code. Nandito po yung Makabayan Black, no, itong Doringo, Nanay Mimi, no. Tapos ito pa, Pacquiao, Manny Pacquiao, Brosas, Arlene Brosas ng Makabayan Black. Sino ito? Lang, hindi makita masyadong maliit. Aki Rubin, ayan o. Soto, yan po yung lumabas sa kanyang Casino. Aba, matindi talaga ang natin yan sino pa? Ito po yung QR code niya mga karibin natin. No? Kung gusto nyo i-scan nyo rin, di ba? What ang gusto niya pong i-point out dito mga karibin natin, bakit ganun? Bakit iba ang lumalabas sa kanyang ibinoto mga kaubayan? Kung nangyayari sa kanila itong online voting mga karibin natin, maaari din pong mangyari ito dito sa atin sa Pilipinas sapagkat online din naman yan yung pag-cast ng votes, di ba? Yung pagboto natin online na po. Through these machines, mga karibin natin.
Kaya nasabi ko, aba, teka lang, delikado yata ang Comelec ngayon. Ha? Bakit ganito ang mga lumalabas? Buti na lang, pwede nilang ma-verify agad-agad. Ano? Sana tayo magkaroon din ng ganyan para at least, di ba? Yes, well, anyway, same man siguro yung ano natin dito, yung process ng pagboto. O, pagkatapos yung iboto mga kaubayan, pagkatapos yung bumoto, pwede kayang i-scan din natin yung QR code natin. Ha? Or may resibo tayong matatanggap. Hoy, Comelec. Hoy, hindi pa ito binabalita sa mga mainstream media. Wala pa akong nakitang nagbalita ng ganito mga kaubayan. Bakit tikom ang mga bibig ng mga hinayutak na mainstream media? Ha? Napaka-importante po at napaka-crucial and relevant ng ganitong mga pangyayari sapagkat palapit na po ng palapit ang eleksyon. Tapos ganito ang makikita natin sa ating mga kababayan sa ibang bansa na bumoto na. Iba po ang lumalabas kaysa po doon sa kanilang ibinoto. Naku po. Ano po ang inyong reaksyon dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan. At eto pa. Eto, paalala po mga karibin natin sa mga tumatakbong mga politiko. Na gusto lang ang magpayaman sa kaban ng bayan. Eto, pakinggan po natin ito mga kababayan. Nag-file ka daw ng COC? Hala, hindi ka ba nahihiya? Pakiusap lang po sa mga tumatakbo dyan. Kung ang plano nyo lang ay magpayaman at magnakaw sa kaban ng bayan, huwag nyo na sanang ituloy yan. Marami pong pwedeng pagkakitaan dyan ha. Hindi lang yung pagpasok sa politika. Nagtataka pa din ako bakit hanggang ngayon, napakahirap humanap ng ibang trabaho. Pero, napakadaling pumasok pagdating sa gobyerno. Kahit may criminal record ka pa, naku! Sa mga kapwa ko botante naman, ito panibagong pagkakataon para matuto tayo at bumoto tayo ng karapat-dapat umupo. Huwag na sana tayo magpadala sa mga namimigay ng pera. Tandaan nyo, pag mas malaki ang bigayan, mas malaki ang babawiin sa kaban ng bayan. So yan, paalala lang po sa mga gustong tumakbo. Na gusto lang magpayaman sa kaban ng bayan ay marami pa po kayong pwedeng pagkakitaan. Maliban lang po mga kababayan sa pagiging politiko. Kaya po kayo po ay gusto nyo lang magpayaman, magnegosyo na lang po kayo. Tama naman yung sinasabi dito mga karibyo natin kasi ginagawa nyo ng gatasan ang ating bansa, ang gobyerno, tapos kulang naman sa serbisyo, puro lang pangkukurap ang ginagawa ninyo. Di ba? Nakakahiya po mga kaubayan. So ito pa mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at ito pa. Ito po yung mga example. Example ng mga ganong politiko mga kaubayan. Ito si Kiko Pangilinan. Sabi niya po dito, totoong farm at hindi troll farms, Kiko na isisulong pondo para sa mga magsasaka. Ayan mga karabyo natin, no? Etong taong ito, hindi na pumapasok yata sa Magic 12, no? Kumain na, humigop ng sabaw, yung labi lang yung nabasa at sabay lunok. Inuuto lang ang taong bayan. Kumain mga kabayan, gatas ng kalabaw yata yun, linagyan ng asin. Sabi ng iba, suka, nilagyan ng asin. Pero I think gatas ng kalabaw po yun mga kabayan, linagyan ng asin, kinain ni Kiko. Alam mo, kahit hindi mo yan gawin kung talagang mahal ka ng taong bayan, di ba? Maging totoo ka lang, Kiko Pangilinan. I know and we know that you don't care about the farmers. Bakit? Bakit? Bakit ko po nasabing wala siyang pakialam sa mga magsasaka? Unang-una mga karibin natin, nagsilbi na po siya bilang senador noon. Diba? Napakatagal niyang naging senador. May ginawa ba siya para sa ating mga magsasaka? Baka magpaplano na naman ngayon tapos bubudulin lang kayo. Mag-ingat po kayo mga kababayan.
ganito po. Marami na po ang gumawa ng mga ganitong strategy. Kumakain, nagpapala, di ba? Nagta-traffic enforcer, pero hindi po pinalad sapagkat nakikita po ng taong bayan that they are not sincere of what they are doing. No? Ito ay pakitang tao lamang para sabihin na nakikiisa po sila sa masang Pilipino. Pero mali po yun di ba? Tayo po ang magdedesisyon, tayo po ang magja-judge sa kanila. No? Kaya kailangan mga karibin natin maging wise. Iboto na, straight. Duterte. Duterte na po mga kaubayan, PDP laban. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Diretso na natin to sa inidoro na mga walang kwentang politiko. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito, Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, meron pong napakagandang explanation ng ginawa nila noong nakarang administrasyon. Ito, pakinggan po natin to at maaaring masasabi nyo rin na very, very correct itong sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. During the first 6 months, 1.6 million ang 1.6 sumurrender. million buong Pilipinas at umabot pa ito ng mga 2 million towards the end of war on drugs. Hindi yan pinatay, nakakulong sa ating mga kulungan at nagreklamo na nga ang ating mga kapulisan dahil wala na silang enough space sa kanilang kulungan dahil sa dami lang huli. Wherever I went during that time, lahat ng tao nagpapasalamat sa atin. Sir, maraming salamat po sa inyong war on drugs. O Plantukhang, kami na ang libreng lumabas sa aming pamamahay at ang nagtatago yung mga drug personalities, yung mga user at mga user. Ngayon, nandyan na naman, lumalabasan naman at kung makapagbinta ng shabu, akala mo nagbibinta ng candy sa kalsada. Paano mape-preempt yan kung ikaw pa rin ang nakaupo ngayon as Chief PNP? Walang ibang paraan ito. You cannot treat the drug problem with the kid gloves. Kailangan mo talaga dito yung kamay na bakal. Talagang may mamamatay. Meron at meron talaga dahil kung hindi mo ito seryoso, hindi mo gamitan ng kamay na bakal, tatawanan ka lang nito mga sindikato na ito. Which is nangyayari ngayon. Yung mga drug lord na yan, tumatawa ngayon dahil ganda ng takbo ng kailang negosyo. Itong mga organized crime, Gumanda na takbo ulit ng negosyo nila. makikita mo sa social media, yung mga gumagamit ng shabu, ay binablog pa nila, ginagawang content sa kanilang vlog yung Lumakas na loob paggagamit. Ang lakas ng loob. Yan ang nakakatakot. So yan mga kabayan, aminin man natin sa hindi, totoo po yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. No? Hindi po lahat ng mga addictus ay ginurgur ng panahon na yon. Mas marami po ang sumuko mga kababayan. At ngayon, in comparison with the past administration, napakalaki po ng pinagbago. At mukhang bumabalik na naman po sa dati. Sabi nga po nila dito, lumalakas na naman po ang loob. Biruin mo mga karibin natin, ginagawa pang content ang kanilang dodroga, di ba? Sino ang hindi magagalit niyan? Hindi ba kayo galit, PNP? Hindi ba kayo nagagalit dito sa ginagawa ng mga hinayutak na ito na ginagawa pang content, no? Yung mga ganitong ginagawa nilang kalokohan. Lantaran na po yan, kumbaga lantarang sampal sa ating Philippine National Police yan, mga kababayan. Di ba? Well anyway, it's a different matter po, no? Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan at eto na. Simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nakarma na, Luestro di nakaligtas sa matinding hatol ng taong bayan. BP Sara, pinili ng Pilipino. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos magbidabidahan at di umano'y subukang ipahiya si Vice President Sara Duterte Carpio, di umano'y binansagang Dilima 2.0 na walang iba kundi si Congresswoman Luistro, mabubulgar na ang baho. Pero bagong
lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tunay nga doon na walang dream na hindi mabubunyag. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw ang di mo na pinaniniwalaang baho ng kongresistang si Luistro nang kumalat sa mundo ng social media ang trending video nito kung saan hindi inaakala ng marami sa kanyang constituents na proud pa daw ang kongresista na isiwalat sa publiko na itinago niya ang kanyang asawa nung magkaroon ito ng kasong panggagahasa. Tila anong klase daw na abogado or abogaga raw si Luistro nang tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmalaki sa mundo ng social media sa naging public post ng well-known political commentator at international scholar na walang iba kundi si Sastrogan de Sasos online. From Sastrogan de Sasos, Congresswoman Luistro, the anti-Sara declamation contestant sa budget hearing, proudly narrating na tinago niya ang asawa niyang si Mayor Noel Luistro na may warrant of arrest ng rape noon. Tinago niyang asawa at hindi sinuko, but she exhausted all illegal remedies at hindi niya sinuko. Proud siya na itinago niya mismo sa batas and any comment Bongbong Marcos sa pagtatago ng kaalyado sa isang warrant of arrest. End quote. Sa naging revelasyon na ito nilabas ng veteran international scholar na walang iba kundi si Sastrogan de Sasos ay tila bakit daw pinahihintulutan ito ng kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tila lantaran na talaga ang mga kabalbalan raw ng mga kongresista kung saan sa halip na pagbayarin ng kanyang asawa sa di mo ni warrant of arrest na inisyo patungkol sa kasong panggagahasa ay tila proud pang sinabi ni Luistro na itinago niya ito sa hindi bababang 1 buwan dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan. So dahil nga dyan mga kababayan, no, marami po sa ating mga kababayan ang nagsabi na dapat tanggalan ng lisensya ng pagkaabogado itong si Luistro, mga karubyo natin, sapagkat siya mismo ay lawbreaker, no? Lawbreaker po si Luistro. Hindi po siya law-abiding citizen. In fact, mas mataas pa ang kanyang dapat katungkulan or obligasyon in terms of law. Kasi isa po siyang abogado. Mataas po ang kanyang kaalaman pagdating po sa mga batas-batas na yan. Mas lugi pa pala itong si Luistro na mga ordinaryong mamamayan sapagkat yung mga ordinaryong mga mamamayan, mga kababayan, ay mas law-abiding pa kaysa po dito sa tinatawag na abogada. Pero number 1 naman sa paglabag ng batas. Nako po. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bagay ko sa mga